Hinatulan ng 15 taong pagkakakulong ang pumatay sa overseas Filipino worker na si Julie B. Ranara. Ayon sa Foreign Affairs Department, sinentensyahan ng isang juvenile court ang 17 anyos na si Turki Ayed Al-Azmi, anak ng amo ni Ranara sa Kuwait dahil sa murder. May dagdag pang 1 taong pagkakakulong si Al-Azmi dahil sa pagmamaneho ng walang lisensya. Paliwanag ng DFA, mas mababa ang ipinataw na parusa dahil isa siyang menor de edad. May 30 araw para maghain ng apela si Al-Azmi. Natagpuan ang sunog at nagkalasog-lasog na katawan ni Ranara sa isang disyerto noong Enero. Napaulat na ginahasa ang OFW at base sa autopsy, buntis si Ranara nang siya'y pinaslang. Mas mabigat na parusa, yan ang hiling ng pamilya ni Julie B. Ranara. Sa programang The Source, naglabas ng hinanakit ang ina at kapatid ni Julie B. sa naging desisyon ng korte. Ngayon po na medyo mixed emotion po kami na masaya na medyo malungkot kasi hindi namin expect yung ganong sentence lang. Hindi po sapat ganun lang justisya. Ayon kay Mark, kailanman ay hindi nila naisip na makipag-areglo. At kung maaari daw, gusto nilang umapela na sana ay habang buhay makulong ang pumatay kay Julie B. Gusto namin parang i-high yung parang magiging penalty doon. If ever na pwede, pwede pa bang i-high yun? Yun ang gusto namin i-appeal. Kasi, ayun nga, like we said, na an eye for an eye. Parang 15 years, parang ang baba naman kasi buhay po eh. Tsaka grabe po yung ginawa sa atin. Sobra. May 4 na anak po siya na nandito. So, hindi niya deserve yung ganun. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Magandang tanghali po, Yusek. Magandang tanghali. Yusek, 15-year jail sentence yung pinataw na parusa doon sa pumatay kay Julie B. Sa tingin po ba ng DFA, sapat ba ang parusang ito? Actually, para sa kahit sino, hindi lang sa DFA, kung may pinatay kang tao, hindi naman siguro sapat ang 15 anyos. Alam niyo po, ako mismo, pinatay yung tatay ko nung bata ko, tapos nakawala yung pumatay, after 15 years din. Hindi yung sapat. Pero kung yun ang nasa batas ng Kuwait, kasi menor de edad to, at ang maximum ay 15 years, then at least nagkaroon ng hustisya. Kaya kahit paano, we have to acknowledge the efforts of the Kuwaiti government kasi nangako sila na bibilisan yung kaso at wala pang 1 year, nagkaroon na ng desisyon, no? Nagkaroon na ng hatol. At guilty, walang whitewash, hindi na absuelto. Natural, pwede magkapela yung akusado, yung convicted ngayon. Ngunit magaan man, yun ang nasa batas ng Kuwait. Kaya hindi na pwedeng hingin pa na ipakyat yan. We will get a full report from our embassy, including explanation, and sana as soon as possible yung decision mismo. Kasi wala sa atin yung decision. Wala pa yung copy ng decision. So, ganun po, of course, may issues pa about yung kung ano pa yung danyo sa perwisyo. So, damages na kailangan bayaran ng convict na akusado, no? Yusek, ang gusto sana ng pamilya, life sentence, ano? Pero sabi nyo nga, ito yung batas sa Kuwait, ang maximum sentence for a minor is 15 years. Pero may pwede po ba bang gawin ng gobyerno para mas bumigat pa ang parusa o sa danyos na lang po kayo hihingi? Tingin ko sa danyos na lang po kasi first, normally hindi ka nag-aapela ng desisyon, no? Kung ikaw yung prosecution. Pero kung mag-aapela yung biktima, siguro pwede natin hingin kung anong pwede pa magawa. No? Pero sa palagay namin, dahil yun ang batas ng Kuwait, hanggang 15 anyos lang. No? Okay. So, isipin natin,
basta nagkaroon ng hatol Okay. at hindi na absuelto. Kasi maraming natatakot, pati yung pamilya, na baka i-whitewash. Yan. So, hindi nangyari yun. Alam naman nila from the beginning na iba yung batas para sa minor. In fact, tayo mismo sa ating batas sa Pilipinas, di ba, yung minor de edad, in general, the general rule is exempt from criminal liability. Mhm. So, pinapaliwanag din namin sa family. And we have been in touch with them every time basta may hearings, no? At ngayon, ang question ngayon nga yung daños y perjuicios at kinontak ko yung ambassador natin ngayon para check niya to, ano yung decision tungkol dyan. Yusek, halos 8 buwan na ang nakalipas matapos ang malagim na pagpaslang kay Julie B. Patuloy pa po ba yung pagpapaabot ng tulong ng gobyerno sa kanyang pamilya aside from the legal assistance you've been giving? Well, patuloy pa in the sense na I'm always visiting them, bigyan ng moral support. Pero in terms of financial support, ang mangyayari ngayon mismo, kung hindi ngayon, baka bukas, meeting yung si Attorney Hans Kakdak at si Administrator ng DMW at saka Administrator Arnel Ignacio ng OWA sa pamilya. At sigurado akong titingnan nila kung ano pang assistance pwedeng ibigay. No? Kasama sa pinangakuan sa kanila noon, house and lot. So, check ko pa kung talagang na-receive na nila. Dati magkasama yung nanay at yung anak, yung si Mark, kita nyo. Pero ngayon, hindi na sila magkasama yung nanay sa ibang lugar na. So, maaring nakuha na nila yung house and lot. No? So, we are going to see how else we could help them. So, merong alam ko, educational assistance binibigay din para sa mga anak para makapag-aral. So, yun, tuloy yun. Yusek, matapos itong pagpatay sa isa na namang OFW, itong kaso ni Julie B, paano po ba natin pinapaigting iyong proteksyon para sa mga Pinoy na nagtatrabaho sa ibang bansa? Well, Kuwait is a special case, no? Sa mga ibang bansa, nandun palagi yung ating mga tagatanggapan natin, either kay DFA officials, kay OWA, kay DMW, palaging nagkikipag-ugnayan sa ating mga local lawyers at palagi kaming nagkikipag-ugnayan sa Filipino community leaders para siguraduhin na alam nilang karapatan nila at kung meron silang problema, lalo na kung may paglalabag sa kanilang mga karapatan, no? Lalo na karapatan bilang manggagawa, ay paabot nyo sa amin. No? Ngayon, tukol mismo sa Kuwait, let's remember po, right now, wala tayong deployment sa Kuwait. Sinuspende ng pamahalaan natin yung pagpapadala ng mga kasambahay simula ng itong karumal-dumal na pagkapaslang kay Jollibee noong Enero. Ang ginawa ng Kuwait, sabi nila, kung in fact, they banned all workers. Kasi ang iniisip natin, skilled workers, pwede pa. Pero sabi ng Kuwait, never mind, walang workers ngayon. Ang pwede lang pumunta ngayon sa Kuwait, yung mga may kontrata na, may visa na, yung numpa, yung babalik lang, babakasyon dito, babalik sa Kuwait. They're almost 275,000. Pero no new deployment. Okay. So, that's one way that we show na pinoprotektahan natin yung karapatan nila kasi hindi natin basta-basta ililift yung suspension, although we hope to talk to Kuwait para ngayon na kasi meron tong decision na to at saka tapos na yung summer, kung paano, where can we move forward. Pero ang importante, papatibayin yung current labor agreement kasi yun naman dapat ang pag-uusapan natin sana bago nangyari itong pagkapatay kay Jollibee na may regular assessment ng implementation ng labor agreement. So, tingnan natin kung paano yun. But we will make sure po na we will fight for maximum protection para sa ating mga kabayan. At hindi basta-basta ipapadala sila. No? Kung mahirap para sa Kuwait, meron naman ibang markets at saka as a part of the DFA, hindi naman kami nagpo-promote ng overseas work. No? I mean, we just give protection. DMW nag-decide about deployment. No? So, right now, wala tayong pinapadala sa Kuwait. Ayaw rin ng Kuwait ngayon. Pero I suppose we could say that this justice right now, according to Kuwaiti law, parang hindi natin na
this is a positive development. Yes, very well, Yusek. Maraming salamat po, DFA Undersecretary Eduardo De Vega.